Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi kailanman masusukat sa ginto o pilak. Ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa tibay ng pusong handang ipaglaban ng tama at ang minamahal. Ngunit paano kung ang pinakamalaki mong kalaban ay ang sarili mong pamilya? Hanggang saan mo kayang isugal ang lahat para sa katotohanan at pagmamahal? Isang linggong mas maaga sa inaasahan, umuwi si Elias Alcantara dahil sa pananabik. Isang pananabik na halos hindi na niya kayang tiisin para sa kanyang asawa, si Diwa. Ang bawat araw na malayo siya para sa business trip sa Europa ay tila 1 taon. Kaya naman nang matapos niya ang lahat ng kasunduan, hindi na siya nag-atubili pa. Ang unang flight pabalik ng Pilipinas, ang agad niyang kinuha. Habang marahang tumatakbo ang kanyang mamahaling sasakyan sa kahabaan ng pribadong daan patungo sa Hacienda Esmeralda, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Naalala niya ang maliit na kahon sa kanyang bagahe, isang simpleng music box na alam niyang magugustuhan ni Diwa. Hindi ito alahas o anumang mamahaling bagay na kayang bilhin ng pangalang Alcantara. Isa itong bagay na may kaluluwa, tulad ng babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Bumukas ang dambuhalang bakal na tarangkahan, bumungad sa kanya ang mansyon ng mga Alcantara. Nakatayo itong parang isang reyna sa gitna ng malawak na lupain. Maganda, marangya, ngunit malamig. 1 taon na silang kasal ni Diwa, ngunit hanggang ngayon, alam niyang hindi pa rin ito tunay na tahanan para sa kanyang asawa. Ipinark niya ang sasakyan at halos patakbong pumasok sa loob. Diwa? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo na may sahig na marmol. Ngunit tanging katahimikan ang kanyang natanggap na sagot. Nakabibinging katahimikan. Nasaan ang mga katulong? Nasaan ang kanyang pamilya? Nasaan si Diwa? Diwa, mahal ko, umuwi na ako. Muli niyang tawag habang tinatahak ang hagdanan patungo sa kanilang silid. Walang tao. Maayos ang kama. Malinis ang lahat. Ngunit walang bakas ng kanyang asawa. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sorpresang inaasahan niya. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Diwa sa isang maliit na coffee shop. Isang babaeng may simpleng ganda na ang tawa ay mas matamis pa sa kahit anong mamahaling alak at ang mga mata ay mas kumikinang pa sa lahat ng alahas ng kanyang ina. Nahulog siya, hindi dahil sa anumang panlabas na anyo, kundi dahil sa diwa ng dalaga, isang diwa na puno ng kabutihan at pag-asa. Kahit pa tumutol ang kanyang ama, si Don Augusto, kahit pahayagang ipinakita ng kanyang kapatid na si Clara ang pagkamuhi nito. Ipinaglaban niya si Diwa dahil alam niyang ito ang kanyang tunay na yaman. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, ang yaman na yon ay hindi niya mahanap. Bumaba siyang muli at doon niya napansin. Isang sinag ng liwanag ang nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot sa kung ano ang kanyang makikita. Sumilip siya sa siwang at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Doon, sa gitna ng malawak at modernong kusina na puno ng mga pinakamamahaling kagamitan, nakaupo sa isang sulok ang kanyang asawa. Si Diwa. Nanginginig ang mga balikat nito, nakayuko, at sa kanyang kandungan ay isang maliit na mangkok. Napasandal si Elias sa pader, nanikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan bakit nagtatago ang kanyang asawa, bakit ito umiiyak. Pinilit niyang tingnan kung ano ang nasa mangkok. At doon, gumuho ang mundo niya. Bahaw, malamig na kanin. Ang iba ay naninilaw na, halatang ilang araw nang naitabi. At iyon ang isinusubo ng kanyang asawa, nanginginig,
at pilit na nilulunok habang tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ang kanyang diwa, ang ginang ng Hacienda Esmeralda, ang asawa ng isang Elias Alcantara, kumakain ng tira-tirang kanin na kahit ang mga aso sa kanilang hacienda ay hindi kakainin. Isang nagbabagang galit ang umakyat sa kanyang sistema, kasabay ng isang sakit na tila pumipiga sa kanyang puso. Aalisin na sana niya ang pagkakasandal sa pader para pumasok, para yakapin ang kanyang asawa at itanong kung sinong demonyo ang gumawa nito sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang boses ang bumaasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Isang boses na malamig at puno ng panunuya. "Oh, kuya, nandito ka na pala. Nakita mo na ba ang pulubi mong asawa?" Napatigil sa paghinga si Diwa. Ang boses ni Clara ay parang isang latigo na humampas sa kanyang likuran. Ang mangkok na hawak niya ay biglang bumagsak sa sahig na gawa sa mamahaling granite. Kumalat ang mga butil ng kanin na parang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang muka ay basang-basa ng luha. Nakita niya muna si Clara, nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at sa mukha nito ay may isang nangisi ng tagumpay. At sa likod ni Clara, nakita niya si Elias, ang kanyang asawa. Ang sakit at pagkagulat sa mga mata ni Elias ay isang sundang na tumusok ng diretso sa puso ni Diwa. Higit pa sa gutom, higit pa sa pagod, ang kahihiyan ang siyang pumatay sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang kahihiyang makita siya ng lalaking pinakamamahal sa ganoong kalagayan, dugyot, kaawa-awa, talunan. Elias. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, isang pakiusap. Ngunit si Clara ang sumagot. "Huwag mo siyang tawagin. Hindi mo ba nakikita? Sukang-suka na siya sa nakikita niya. Sino ba namang hindi?" Lumakad si Clara papasok. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. "Isang taon ka nang nakatira sa pamamahay na ito, pero asal kalye ka pa rin. Kumakain ng bahaw? Ano ka, aso? Hindi masahol ka pa sa aso. Dahil kahit ang mga aso namin, hindi kumakain ng basura. Clara, tumigil ka." Ang sigaw ni Elias ay umalingaw-ngaw sa kusina. Sa isang iglap, nasa pagitan na siya ni Diwa at ng kanyang kapatid. Ang katawan niya ay nagsisilbing panangga. Hinawakan niya ang nanginginig na braso ni Diwa at marahang itinayo ito. "Bakit, kuya?" "Nagsasabi lang ako ng totoo," patuloy ni Clara. Hindi natitinag. "Tingnan mo siya. Tingnan mo ang pinagpalit mo sa pangalan at dangal ng pamilya natin. Isang babaeng patay gutom na kahit sa harap ng sandamakmak na pagkain, mas pinipili pa rin ang magmukhang kaawa-awa." "Hindi mo alam ang sinasabi mo," gigil na sagot ni Elias. Ang panga ay nagtagis. "Talaga? O baka ikaw ang hindi nakakaalam, kuya?" Tumaas ang kilay ni Clara. Habang wala ka, abala siya sa pagpapanggap na api-apihan. Hindi kumakain sa hapagkainan kasama namin. Laging nasa kwarto. Para ano? Para kapag umuwi ka, may isusumbong siya? Para palabasin na kami ang masama? Napailing si Diwa. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag kang magsalita." Sigaw ni Clara at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang tunay na halimaw sa mukha ng kanyang kapatid. "Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. Sampid ka lang dito." "Ako ang nagdala sa kanya dito, Clara." Nanggagalaiting sagot ni Elias. "Asawa ko siya. At habang asawa ko siya, may karapatan siya dito, higit pa sa'yo." Isang malaking pagkakamali. Iyan ang tingin sa kanya ni Papa. Iyan ang tingin ng lahat. "Sino ang pinag-uusapan ninyo?" Isang boses na malalim, malamig, at puno ng awtoridad ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa pasilyo, pumasok si Don Augusto Alcantara.
Nakasuot ng mamahaling barong, ang buhok ay pulidong nakaspetrolyo at ang mga mata ay kasing talim ng patalim. Hindi niya tiningnan si Elias o si Clara. Ang kanyang mga mata ay diretso at nanunuring nakatuon kay Diwa at sa nagkalat na kanin sa sahig. "Papa!" Bulong ni Elias. Hindi siya pinansin ni Don Augusto. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat yabag ay tila nagpapayanig sa buong kusina. Tumigil ito sa harap ni Diwa. "Ito pala ang ginagawa mo kapag nakatalikod ang anak ko," sabi ni Don Augusto. Ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. "Nagdadrama, gumagawa ng eksena para palabasin na inaapi ka sa sarili kong pamamahay." "Hindi po, Don Augusto." Nanginginig na sabi ni Diwa. "Nagutom lang po ako." "Nagutom?" Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ng matanda. Ang kusinang ito ay puno ng pagkain na kayang bumuhay ng isang buong baryo. At sasabihin mong nagutom ka? Huwag mo akong gawing tanga, babae. Tumingin siya kay Elias. "Elias, anak," paulit-ulit na kitang sinabihan. "Ang babaeng ito ay hindi para sa atin. Ang dugo niya ay hindi dugong alkantara. Isa siyang ahas na dinala mo sa ating pugad at unti-unti niya tayong sisirain sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan." "Hindi kasinungalingan ang nakita ko, Papa. Nakita ko siyang kumakain ng panis na kanin," giit ni Elias. "Anong klaseng pagtrato ang ibinibigay ninyo sa asawa ko habang wala ako?" "Ang pagtratong nararapat sa kanya." Walang emosyong sagot ni Don Augusto. "Kung gusto niyang kumain ng basura, hayaan mo siya. Doon siya nababagay." Ang mga salitang yon ay parang sampal kay Elias. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Hindi ako papayag na ganituhin ninyo siya. Tao siya, Papa. Asawa ko siya." Humakbang si Don Augusto palapit sa anak. Ang mga mata nila ay naglaban. Ang hangin ay naging mabigat. Tila huminto ang oras. "Kung ganoon, mamili ka, Elias." Ang boses ni Don Augusto ay naging isang matigas na bakal. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Itinuro niya ang nanginginig na si Diwa. "Itakwil mo ang babaeng yan, Elias, o itatakwil kita bilang anak ko." Ang ultimatum ni Don Augusto ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng Hacienda Esmeralda. Ang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Si Diwa ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Elias. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nasa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Mahal ni Elias ang kanyang ama. Lumaki siya sa anino ng kapangyarihan nito. Hinangad ang pagsang-ayon nito. Ngunit sa tabi niya, naroon si Diwa, ang kanyang sinumpaang pag-ibig. Sa wakas, huminga ng malalim si Elias. Tumingin siya sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang isang apoy sa mga mata nito na hindi pa niya kailanman nasilayan. Isang apoy ng pagsuway. "Hindi ko siya itatakwil," maring sabi ni Elias. "At kung ang pagiging alkantara ay nangangahulugan na kailangan kong talikuran ng aking asawa, kung gayon." Huminto siya sandali. Ang mga salita ay tila mahirap bigkasin. "Kung gayon, marahil ay hindi na ako isang alkantara." Isang sampal, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elias, galing sa kamay ng kanyang ama. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "Walang hiya ka!" Sigaw ni Don Augusto. Ang mukha ay namumula sa galit. "Pinalaki kita para maging tagapagmana, hindi para maging alipin ng isang babaeng walang pinanggalingan. Magsama kayo, lumayas kayo sa pamamahay ko." Hinila ni Elias si Diwa, papalayo sa kusina, papalayo sa nag-aapoy na galit ng kanyang pamilya. Hindi na siya lumingon pa. Narinig niya ang pagtawag ni Clara, ang mga sumpa ni Don Augusto, ngunit nagbingi-bingihan siya. Sa kanilang silid,
Isinara ni Elias ang pinto. Niyakap niya si Diwa ng mahigpit na para bang ito ang tanging matibay na bagay sa kanyang mundong gumuho. Patawarin mo ako, Diwa, bulong niya sa buhok nito. Patawarin mo ako kung hinayaan kong mangyari ito. Patawarin mo ako kung hindi kita na ipagtanggol kaagad. Umiling si Diwa. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Hindi mo kasalanan, Elias. Wala kang kasalanan. Hindi. Kasalanan ko. Sabi niya, ang boses ay basag. Mula ngayon, Diwa, ipinapangako ko sa'yo. Hinding-hindi na ako papayag na saktan ka nila. Aalis tayo dito. Magsisimula tayo ng bago. Tayong dalawa lang. Sa mga salitang iyon, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Diwa. Magdamag silang magkayakap, naghahanap ng lakas sa isa't isa, habang sa labas ng kanilang silid, ang hasyenda ay nababalot ng isang mabigat at nagbabantang katahimikan. Kinabukasan, walang sino man ang kumausap sa kanila. Tila sila ay multo sa sarili nilang tahanan. Nagpasya si Elias na aayusin na nila ang kanilang mga gamit at aalis sa lalong madaling panahon. Gabi. Habang nag-iimpake si Diwa ng kanilang mga damit, nakatayo naman si Elias sa may bintana. Nakatanaw sa madilim na hardin. Ang isip niya ay lumilipad. Paano sila magsisimula? Saan sila pupunta? Ang pangalang Alcantara na dating kanyang korona ay ngayon kanyang kadena. Bigla, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang putok ng baril. Nagkatinginan sila ni Diwa. Parehong nanlaki ang mga mata. Ano yon? Takot na tanong ni Diwa. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Utos ni Elias at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Patakbo niyang tinahak ang hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sinalubong siya ng ilang katulong na nagpapanik. Sir Elias, sa may hardin po. Tumakbo siya patungo sa direksyon na itinuro. Ang dilim ay halos kumain sa buong paligid. Tanging ang ilaw mula sa mansyon ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Doon, malapit sa hanay ng mga rosas, may isang taong nakahandusay. Lino. Sigaw ni Elias nang makilala ang matandang hardinero. Si Lino, ang pinakamatagal na trabahador sa hasyenda. Isang mabait at tahimik na tao na laging may ngiti para kay Diwa. Ngayon, naliligo ito sa sarili niyang dugo. Lumuhod si Elias sa tabi nito. May tama ng bala sa kanyang tagiliran. Lino, sinong gumawa nito sa'yo? Umubo si Lino at dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Pilit niyang itinaas ang isang nanginginig na kamay at hinawakan ang damit ni Elias. Sir, mag-ingat. Kayo. Hirap na sabi ni Lino. Ang mga mata nito ay nanlalabo na. Sino Lino? Sabihin mo sa akin. Kasabay nito, dumating ang pinsan ni Elias na si Riel. Ang kanang kamay ng kanyang ama. Elias, anong nangyari? Tanong nito. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi nababagay sa sitwasyon. Hindi siya pinansin ni Elias. Ang buong atensyon niya ay na kay Lino. Gamit ang kanyang huling lakas, may dinukot si Lino mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at lukot na papel. Idiniin niya ito sa palad ni Elias. Ang dugo mula sa kanyang kamay ay bumakat sa papel. Alcantara. Sikreto. Bulong ni Lino. Bago tuluyang nawalan ng malay, mabilis na isinara ni Elias ang kanyang palad. Itinago ang papel. Dumating ang mga gwardiya at ang ambulansya ay tinawag na. Sa gitna ng kaguluhan, habang buhat si Lino, tumayo si Elias. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Ang papel ay basa ng dugo. Sa gitna nito, may isang simpleng guhit, gamit ang itim na tinta. Isang simbolo, ang simbolo ng 4 na magkakatabing sasakyan, 4 na kotse. Tinitigan ito ni Elias. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ano ang ibig sabihin nito?
Anong sikreto ang tinutukoy ni Lino? At habang nakatitig siya sa papel na may bahid ng dugo, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na lamang ito tungkol sa pagmamaltrato. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtataboy. Ang nangyayari sa Hacienda Esmeralda ay mas malalim, mas madilim, at mas delikado kaysa sa kanyang inaakala. At sila ni Diwa ay nasa pinakasentro ng panganib. Kinabukasan, ang Hacienda Esmeralda ay nababalot ng isang huwad na katahimikan. Ang insidente ng pamamaril kay Lino ay ibinalita ni Don Augusto bilang isang robbery attempt na nabigo. Pinagbawalan ang lahat ng katulong na magsalita tungkol dito sa kahit kanino. Si Lino, ayon sa huling balita, ay nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Walang sino man ang nakakaalam na sa palad ni Elias ay hawak niya ang tanging piraso ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan, isang lukot na papel na may bakas ng dugo. Sa loob ng kanilang silid, ipinakita ni Elias kay Diwa ang misteryosong simbolo. 4 na sasakyan, bulong ni Diwa. Ang mga mata ay nakatitig sa guhit. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam, sagot ni Elias. Ang isip ay puspusang nagtatrabaho. Pero sinabi ni Lino, bago siya mawalan ng malay, Alcantara, sikreto. Kung ano man ito, may kinalaman ito sa pamilya ko. Itinago ni Elias ang papel sa isang ligtas na lugar. Alam niyang bawat kilos niya ngayon ay binabantayan. Hindi na sila basta-basta makaaalis. Ang pamamaril kay Lino ay isang malinaw na mensahe. May handang pumatay para maprotektahan ang sikreto ng mga Alcantara. Kailangan nating mag-ingat, Diwa. Mahigpit na habilin ni Elias. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kakaiba. Huwag kang magtatanong. Magpanggap kang takot at walang alam. Hayaan mo akong kumilos. Tumango si Diwa, ngunit sa kanyang puso, isang bagong tapang ang isinilang. Tapos na ang panahon ng kanyang pag-iyak. Kung ang buhay ng kanyang asawa ang nakataya, hindi na siya mananatiling isang tahimik na biktima. Nagsimula ang kanilang lihim na investigasyon. POV, Elias. Ginugol ni Elias ang buong araw sa lumang aklatan ng hacienda. Isang lugar na halos hindi na pinapansin ni Numan. Naghahanap siya ng mga lumang dokumento ng kumpanya, mga album, kahit anong bagay na maaaring magbigay ng palatandaan. Ang Alcantara Corporation ay isang malawak na imperyo. Mula sa real estate, plantasyon, hanggang sa import-export. Saan siya magsisimula? Ang simbolo. 4 na sasakyan. Transportasyon. Iyon ang tanging clue niya. Binuklat niya ang mga lumang financial records. Walang kakaiba. Lahat ay malinis. Masyadong malinis. Tila inayos para walang makitang butas. Ngunit habang tinitingnan niya ang listahan ng mga subsidiary companies ng Alcantara Corp, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. 4 na maliliit na trucking and logistics company. Mga kumpanyang halos hindi kumikita, ayon sa papel. Kaya't hindi niya pinapansin noon. San Lazaro Trucking, Sta Monica Haulers, El Paraiso Logistics, Monte Cristo Cargo. 4 na kumpanya, 4 na sasakyan. Nagkataon lang ba? POV, Diwa. Habang si Elias ay nagkukulong sa aklatan, si Diwa naman ay gumawa ng paraan para maging kapaki-pakinabang sa mansyon. Nagboluntaryo siyang tumulong sa paglilinis at pag-aayos, isang bagay na ikinangisi ni Clara. Para kay Clara, isa itong patunay na si Diwa ay bumabalik sa kanyang tunay na lugar bilang isang utusan. Ngunit para kay Diwa, isa itong oportunidad. Habang nag-aayos ng mga gamit sa opisina ni Don Augusto, isang tawag sa telepono ang narinig niya mula sa kabilang linya. Narinig niyang binanggit ni Clara ang pangalan ni Lino. Oo, Papa, stable na daw siya, pero hindi pa rin nagigising, sabi ni Clara sa kausap.
Hindi. Walang nakita ang mga pulis. Oh, nalinis na ni Riel ang lahat ng bakas. Napatigil si Diwa. Nalinis ang bakas? Kailangan nating tapusin ang sinimulan, patuloy ni Clara. Delikado kapag nagsalita ang matandang yon. Baka may iba pa siyang nasabihan bukod doon kay Elias. Kailangang siguruhin na hindi na siya magigising. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Hindi yon pagnanakaw. Yun ay planadong pagpatay. At si Riel, ang kanilang pinsan, ang siyang tagalinis. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, pinagdugtong nila ni Elias ang mga piraso ng puzzle. 4 na kumpanya ng tracking, sabi ni Elias habang isinusulat ang mga pangalan. At isang utos na patahimikin si Lino. Diwa, kung ano man ang sikreto, dumadaloy ito sa mga kumpanyang ito at alam ito ni Lino. Kaya nila siya pinatamaan. Dagdag ni Diwa, ang boses ay nanginginig. Dahil may sasabihin siya sa'yo. O dahil may nahanap na siya, sabi ni Elias. Tumingin siya sa mga mata ng asawa. Diwa, mas delikado ito kaysa sa inaakala ko. Kailangan na nating umalis. Hindi! Mabilis na sagot ni Diwa at nagulat si Elias sa determinasyon sa kanyang boses. Hindi tayo aalis, Elias. Hindi tayo tatakbo. Aalamin natin ang totoo. Para kay Lino. Para sa hustisya. Sa mga sandaling iyon, hindi isang takot na asawa ang nakita ni Elias. Nakita niya ang isang babaeng matapang, isang babaeng may paninindigan, ang kanyang Diwa. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Kung ganoon, sabay nating haharapin ito. Naisip ni Diwa ang isang lugar sa hasyenda na maaring pinagtaguan ni Lino ng kahit ano, ang lumang bodega sa likod ng hardin kung saan madalas itong magpahinga. Bukas, bulong ni Diwa. Bukas, hahanapin ko. Kinabukasan, habang abala ang lahat, dahan-dahang nagpunta si Diwa sa lumang bodega. Maalikabok at madilim sa loob. Puno ng mga lumang gamit sa paghahardin at mga sirang kasangkapan. Nagsimula siyang maghalungkat. Sa ilalim ng mga sako ng pataba, sa likod ng mga kalawanging pala, wala siyang makita. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat. Gamit ang isang maliit na bareta, pilit niya itong binuksan. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo. At sa loob nito, isang maliit at nakakandadong baul na gawa sa kahoy. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang inangat ito. Mabigat. At habang tinititigan niya ang takip nito, sa gitna ng madilim na bodega, isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nakaukit sa takip ng baul ang isang pamilyar na simbolo. Ang simbolo ng 4 na sasakyan. Dala-dala ang maliit na baul, bumalik si Diwa sa kanilang silid na tila may daladalang bomba. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Inilapag niya ito sa kama at tinitigan na para bang anumang oras ay sasabog ito at ilalabas ang lahat ng madilim na lihim ng hasyenda. Dumating si Elias mula sa aklatan. Ang mukha ay seryoso. May nalaman ako. Bungad niya. Sinubukan kong i-access ang internal files ng 4 na kumpanya. Highly restricted. Kahit ako bilang isang Alcantara ay hindi makapasok. Pero nakuha ko ang isang bagay. Ang pangalan ng original na incorporator ng mga kumpanyang iyon bago pa ito sinalin sa pangalan ng korporasyon. Sino-ino? Tanong ni Diwa. Ang atensyon ay nasa baul pa rin. Isang pangalang hindi pamilyar sa akin, sagot ni Elias. Isang Ricardo Montero. Sa pagkarinig ng pangalan, nabitawan ni Diwa ang hawak na panyo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin siya kay Elias. Ang muka ay biglang namutla. Diwa, anong problema? Kilala mo ba siya? Nag-aalalang tanong ni Elias. Hindi makapagsalita si Diwa. Ang pangalang iyon, ang pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Ricardo Montero. Ulit niya na parang isang bulong. Ang tatay ko. Natigilan si Elias.
Nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita. Ang ama ni Diwa? Paanong nangyari iyon? Ang alam niya, isang simpleng accountant ang ama ni Diwa na namatay sa isang car accident maraming taon na ang nakalilipas. Imposible, sabi ni Elias. Bakit magkakaroon ng koneksyon ng tatay mo sa mga kumpanya ni Papa? Hindi ko alam. Nanginginig na sagot ni Diwa. Itinuro niya ang baul. Pero baka ang sagot ay nasa loob nito. Agad silang kumilos. Kumuha si Elias ng martilyo at pilit na sinira ang maliit na kandado. Sa ilang malalakas na palo, bumukas ito. Ang unang tumambad sa kanila ay isang amoy. Amoy ng lumang papel at alikabok. Sa loob, maingat na nakatupi ang ilang mga dokumento. Isang maliit na itim na kwaderno at sa ibabaw ng lahat, isang larawan na kupas na. Kinuha ni Diwa ang larawan. 2 lalaking magkaakbay. Parehong mga bata pa, nakangiti sa harap ng kamera. Ang isa ay pamilyar sa kanya, isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Ngunit ang lalaking katabi nito, napasinghap si Diwa. Ang lalaking katabi ng kanyang ama ay si Lino. Si Lino! Bulong niya. At si tatay. Kinuha ni Elias ang larawan. Pinagmasdan niya itong mabuti. Magkakilala sila. Higit pa sa magkakilala, tila matalik silang magkaibigan. May hindi ka sinasabi sa akin, Diwa, sabi ni Elias. Hinawakan ng kamay nito. Ano ang buong kwento? Huminga ng malalim si Diwa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang tatay. May kapatid siyang bunso, si Tito Lino. Maaga silang naulila. Nang magtrabaho si tatay sa Maynila, naiwan si Tito Lino sa probinsya. Matagal na silang hindi nagkita. Ang huling balita namin, nag-asawa siya at lumipat sa Mindanao. Nawalan na kami ng koneksyon. Akala mo ay hindi na kayo magkikita. Pagpapatuloy ni Elias. Pero ang buong panahon pala, narito lang siya. Nagtatrabaho sa hasyenda. Nagbabantay sa'yo. Isang napakalaking revelasyon ang bumalot sa kanilang dalawa. Si Lino ay hindi lang isang hardinero. Siya ang tiyuhin ni Diwa. At may dahilan kung bakit siya naroon. Binuklat ni Elias ang itim na kwaderno. Ang sulat kamay ay pulido. Sulat kamay ng isang accountant. Sulat kamay ni Ricardo Montero. Nagsimula silang magbasa. Ang kwaderno ay isang journal. Detalyado nitong isinasalaysay kung paano siya kinuha ni Don Augusto bilang personal accountant at kung paano niya dahan-dahang natuklasan ang katotohanan. Ang 4 na trucking company ay hindi lang mga legal na negosyo. Ito ay mga front, isang malawak na smuggling at money laundering operation. Ginagamit ang mga ito para magpasok ng mga kontrabando at para linisin ang perang galing sa mga ilegal na transaksyon. Habang nagbabasa, papalubha ng papalubha ang mga detalye. Hindi lang ito tungkol sa pera. May kinalaman din ito sa politika, pagbili ng boto, pag-blackmail sa mga opisyal ng gobyerno. Ang imperyo ng Alcantara ay itinayo sa pundasyon ng krimen. Kaya pala, sabi ni Elias, ang boses ay puno ng pait. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Papa sa'yo. Hindi dahil sa mahirap ka, kundi dahil anak ka ni Ricardo Montero. Ang bawat pagtingin niya sa'yo ay isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Nakarating si Diwa sa huling pahina ng journal. Ang sulat ay nanginginig at tila minadali. October 12, 98, kinausap ako ni Augusto. Alam na niyang alam ko na. Sinubukan niya akong suhulan. Tumanggi ako. Sinabi kong isisiwalat ko ang lahat. Nagbanta siya sa akin. Natatakot ako para sa aking pamilya, para kay Diwa. Ipinadala ko na ang mga kopya ng ebidensya sa kapatid kong si Lino. Sinabihan ko siyang magtago. Kung may mangyari sa akin, ang ebidensya ay nasa. Ang huling pangungusap ay naputol. Isang malaking mantsa ng tinta ang nasa dulo na tila may biglang pumigil sa kanyang pagsusulat.
October 12, 1998, ang petsang yon. Ito ang araw bago ang aksidente. Sabi ni Diwa, ang boses ay halos mawala. Hindi yun aksidente, iyon ay pagpatay. Pinatay ni Don Augusto Alcantara ang kanyang ama. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Diwa. Niyakap siya ni Elias, ang sarili niyang mundo ay gumuho rin. Ang amang kanyang iginagalang, ang pangalang kanyang dinadala, lahat ay nabahira ng dugo. Habang umiiyak si Diwa sa kanyang mga bisig, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Elias. Numero ng ospital. Hello? Mabilis niyang sagot. Mr. Alcantara, tumatawag po kami mula sa Sandalisay General Hospital. Tungkol po ito kay G. Lino, ang pasyente ninyo. Bakit? Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang nurse. Gising na po siya, sir, at hinahanap po kayo. Nagkatinginan sina Elias at Diwa. Gising na si Lino. Ang tanging taong makapagtuturo sa kanila kung nasaan ang huling piraso ng ebidensya. Ang balitang gising na si Lino ay nagbigay ng isang mapanganib na pag-asa kina Elias at Diwa. Ito na ang pagkakataon nilang malaman ang buong katotohanan. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang matinding panganib. Kung alam na nila, siguradong alam na rin ng kanilang mga kaaway. Kailangan nating magmadali, sabi ni Elias habang naghahanda para umalis. Diwa, may iwan ka dito. Mas ligtas ka rito. Hindi, mariing pagtutol ni Diwa. Tiyuhin ko siya, Elias. Karapatan kong makita siya. At mas delikado kung mag-isa ka. Alam ni Elias na walang saysay ang pakikipagtalo. May bagong apoy sa mga mata ni Diwa na hindi na mapapatay ng takot. Magkasama nilang haharapin ito. Subalit, hindi nila alam na may isang pares ng mga mata na kanina pa nagmamasid sa kanila mula sa nakaawang na pinto ng kanilang silid. Si Clara. Narinig niya ang lahat. Ang paggising ni Lino, ang kanilang planong pag-alis. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Isang pagkakataon para patunayan sa kanyang ama ang kanyang halaga at para tuluyan nang wasakin ang babaeng kinamumuhian niya. Habang nagmamadaling bumababa ng hagdan sina Elias at Diwa, hinarang sila ni Clara. Saan kayo pupunta, kuya? Tanong niya. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hindi ba't delikado sa labas? Lalo na't may umaaligid na kung sinong kriminal sa hasyenda natin. May pupuntahan lang kami, Clara. Huwag kang mag-alala. Maikling sagot ni Elias, sinusubukang lagpasan siya. Sa ospital ba? Diretsong tanong ni Clara. Natigilan sina Elias at Diwa. Ngumiti si Clara. Narinig ko. Gising na daw ang matandang hardinero. Mabuti naman kung ganoon. Tumingin siya kay Diwa. Ang mga mata ay nang uuyam. Siguradong masaya ka, ano? Baka may isumbong na naman siya tungkol sa amin para lalo kang magmukhang biktima. Clara, wala kaming panahon para sa'yo, sabi ni Elias. Hinila na si Diwa. Habang papalayo sila, isinigaw ni Clara. Mag-ingat ka sa ahas na kasama mo, kuya. Baka sa huli, ikaw ang tuklawin yan. Sa kotse, hindi mapakali ang dalawa. Alam niya, sabi ni Diwa. At kung alam niya, alam na rin ni Don Augusto. Mas lalo tayong kailangang magmadali, sagot ni Elias. At pinaharurot ang sasakyan. Ngunit huli na sila. Sa pag-alis ni na Elias, agad na tinawagan ni Clara ang kanyang ama. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ng mag-asawa. Dala ang isang master key. Binuksan niya ang lahat ng aparador at drawer. Ang kanyang plano ay hindi lamang para patahimikin si Lino. Ang kanyang plano ay para sirain ang pundasyon ng tiwala sa pagitan ni na Elias at Diwa. Kinuha niya ang isang pekeng bank statement na matagal na niyang inihanda. Isang dokumento na nagpapakita ng malaking halaga ng perang idineposito sa isang account
sa ilalim ng pangalang Diwa Cruz. Maingat niya itong isinuksok sa ilalim ng mga damit ni Diwa. Pagkatapos, binuksan niya ang laptop ni Elias. Sa tulong ng isang hacker na matagal na niyang binabayaran, gumawa siya ng mga pekeng email. Mga email na nagmumula sa isang anonymous sender papunta kay Diwa, naglalaman ng mga instruksyon at mga pasasalamat sa mga impormasyong ibinigay nito tungkol sa Alcantara Corp. At para sa huling lason, kinuha niya ang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Mayroon itong recording ng boses ni Diwa mula sa isang pag-uusap nila noon, kung saan nagrereklamo si Diwa tungkol sa pera. Sa pamamagitan ng matalinong editing, pinutol at pinagdugtong niya ang mga salita. Ibibigay ko ang lahat. Ibibigay. Basta bayaran niyo ako. Isinave niya ang audio file at inihanda para ipadala. Perpekto. Samantala, sa ospital, mabilis na tinahak ni Elias at Diwa ang pasilyo patungo sa ICU. Ngunit bago pa sila makarating sa kwarto ni Lino, hinarang sila ng isang doktor. Mr. and Mrs. Alcantara? Kami nga po, Doc. Kamusta na si Lino? Tanong ni Elias. Ang mukha ng doktor ay malungkot. I'm sorry. We did everything we could. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nagsimulang manginig. He went into cardiac arrest just a few minutes ago. Hindi na kinaya ng puso niya. He's gone. I'm very sorry for your loss. Gumuho ang mundo ni Diwa. Huli na sila. Ang kanilang huling pag-asa ay nawala. Napayakap siya kay Elias. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Pinatahimik na nila si Lino. Habang buhay, habang nakayakap si Elias sa kanyang asawa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang email mula sa isang hindi kilalang address. Dahil sa pagtataka, binuksan niya ito. Wala itong laman kundi isang audio file. Pinindot niya ito at narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Ang boses ni Diwa. Ibibigay ko ang lahat, basta bayaran niyo ako. Paulit-ulit itong tumugtog sa kanyang tainga. Ang boses ay malinaw. Ang mga salita ay hindi maikakaila. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Diwa. Tumingin siya dito na kasalukuyang umiiyak para sa kanilang namayapang tiuhin. Ngunit ang nakikita na lang ni Elias ay isang babaeng hindi niya kilala. Ang mga salita ni Clara ay bumalik sa kanya na parang lason. Mag-ingat ka sa ahas na kasama mo, kuya. Baka sa huli, ikaw ang tuklawin yan. Ang pagdududa sa unang pagkakataon ay nagsimulang kumalat sa kanyang puso na parang isang malamig at nakamamatay na kamandag. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Esmeralda ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa panig ni Diwa, ang katahimikan ay dulot ng pagluluksa na wala na ang kanyang tiyuhin, ang huling kawing sa kanyang nakaraan, at kasama nito ay nawala na rin ang kanilang pag-asang malaman ang buong katotohanan. Ngunit sa panig ni Elias, ang katahimikan ay ibang-iba. Ito ay isang malamig at mabigat na katahimikan na ipinanganak mula sa isang maliit na butil ng pagdududa na ngayon ay lumalaki at kumakain sa kanyang buong pagkatao. Ang audio recording ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Ibibigay ko ang lahat, basta bayaran niyo ako. Sinusubukan niyang labanan. Mahal niya si Diwa. Nagtiwala siya dito. Ngunit ang lason na itinanim ni Clara, kasama ang ebidensya, ay masyadong makapangyarihan. Paano kung totoo? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap? Paano kung ginagamit lang siya ni Diwa para makapaghiganti sa pamilyang pumatay sa ama nito? Pagdating nila sa mansyon, hindi na kinaya ni Elias. Diwa, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Mag-usap tayo. Pumasok sila sa kanilang silid. Agad na naramdaman ni Diwa ang panlalamig mula sa kanyang asawa. Elias, may problema ba?
Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang laptop at pinatugtog ang audio recording. Narinig ni Diwa ang sarili niyang boses. Ang mga salitang pinutol at pinagdugtong para gumawa ng isang kasinungalingan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Elias, hindi yan totoo. Baka na lang yan. Talaga? Tanong ni Elias. Ang boses ay tumataas na. Lumapit siya sa aparador ni Diwa. Kinalkal ang mga damit at inilabas ang pekeng bank statement na itinanim ni Clara. Baka na lang din ba ito, Diwa? 1,000,000 piso. Idineposito sa isang account na nakapangalan sa'yo. 1 linggo lang ang nakalipas. Tinitigan ni Diwa ang papel. Ang isip ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko alam yan. Wala akong ganyang account. Elias, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Sigaw ni Elias. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang galit at kawalan ng tiwala sa mga mata nito. Lahat ng ebidensya ay nandito. Ang tatay mo, pinatay ng pamilya ko. Anong mas magandang paghihiganti kundi ang sirain din kami mula sa loob? 'Di ba? Gamitin ang anak, ang tangang anak na nagmahal sa'yo. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatagos sa puso ni Diwa. Ang sakit ng pagkawala ni Lino ay napalitan ng isang mas matinding sakit. Ang sakit ng pagtataksil ng taong pinakamamahal niya. Hindi mo ba nakikita, Elias? Umiiyak na, sabi ni Diwa. Ito ang gusto nilang mangyari. Ang sirain tayo. Ang paghiwalayin tayo. At nagtagumpay sila dahil mas pinipili mong paniwalaan ang isang pirasong papel at isang recording kaysa sa asawa mo. Natigilan si Elias. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing totoo ang sinasabi ni Diwa. Ngunit ang lason ay kumalat na. Masyado nang malalim ang sugat at sa sandaling iyon ng kanilang pag-aaway, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Don Augusto at sa likod niya ay si Clara at Riel. Sa mukha ni Don Augusto ay may isang ngiti ng tagumpay. Tama na yan, sabi ni Don Augusto. Ang boses ay kalmado, ngunit may pinal na bigat. Tapos na ang pagpapanggap, Diwa. Hindi pa ako tapos sa kanya, Papa, sabi ni Elias. Ang tingin ay galit na nakapako pa rin kay Diwa. Ako na ang tatapos, sagot ni Don Augusto. Tumingin siya kay Diwa, ang mga mata ay nanlilisik. Narinig ko ang lahat. Isang espiya, isang traidor. Akala mo maloloko mo ang anak ko? Akala mo masisira mo ang pamilyang ito? Lumapit si Riel at may ipinakitang mga litrato kay Elias. Mga litratong kuha mula sa malayo, nagpapakita kay Diwa na may kausap na isang lalaki sa bayan. Ang lalaking iyon ay isang kilalang investigador ng isang karibal na kumpanya. Isa pa sa mga pain ni Clara. Sino yan, Diwa? Tanong ni Elias. Ang huling hibla ng tiwala ay tuluyan ng naputol. Hindi ko siya kilala. Pagtanggi ni Diwa. Nagtanong lang siya ng direksyon. Magsinungaling ka pa, sabi ni Clara. Kitang-kita na may inaabot kang sobre sa kanya. Lahat ng ebidensya ay nagsanib. Ang audio, ang bank statement, ang mga litrato. Para kay Elias na ang isip ay gulong-gulo. Ito ay isang hindi maitatangging katotohanan. Yumuko si Elias. Tinalo siya. Nakita ni Don Augusto ang pagsuko sa mga mata ng kanyang anak. Ito na ang pagkakataon. Riel, utos niya. Kunin mo siya. Humakbang si Riel patungo kay Diwa. Agad na humarang si Elias. Itinulak ang kanyang pinsan. Huwag ninyo siyang sasaktan. Kahit sa gitna ng kanyang galit, ang pagnanais na protektahan si Diwa ay naroon pa rin. Hindi namin siya sasaktan, anak, malumanay na sabi ni Don Augusto, na parang isang maamong tupa. Ilalagay lang natin siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakagawa ng gulo hanggang sa maisaayos natin ang lahat. Tumingin si Don Augusto kay Diwa.
Tapos na ang laro mo. Ikinulong mo ang sarili mo sa hawlang ito. Nagbigay siya ng senyas sa 2 gwardiya na biglang pumasok sa silid. Elias, tulong! Sigaw ni Diwa habang hawak siya ng mga gwardiya. Tumingin siya kay Elias, nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na pananampalataya sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay pag-aalinlangan, sakit, pagkalito, at higit sa lahat, katahimikan. Ang katahimikan ni Elias ang siyang tuluyang pumatay sa kanyang puso. Habang kinaladkad siya palabas ng silid, wala na siyang ibang naramdaman kundi pagkatalo. Nawala ang kanyang ama, nawala ang kanyang tiyuhin, at ngayon, nawala na rin ang tiwala ng lalaking kanyang pinakamamahal. Lahat ay nawala. Ikinulong siya sa isang guest room sa kabilang dulo ng mansyon. Walang bintana at ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Napaupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Ngunit habang nakaupo siya roon, may napansin siyang liwanag mula sa ilalim ng pinto. Sumilip siya. Nakita niya ang anino ni Riel na nag-aabot ng isang maliit at makintab na bagay sa gwardiyang nagbabantay, isang baril. At doon niya naintindihan, hindi lang siya ikinulong. Hinihintay lang nila ang tamang pagkakataon para tuluyan na siyang patahimikin. Tulad ng ginawa nila kay Lino. Tulad ng ginawa nila sa kanyang ama. Naiwang mag-isa si Elias sa kanilang silid na ngayon ay tila isang malawak at malamig na kuweba. Ang mga sigaw ni Diwa ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang multo na hindi siya tinitigilan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang ulo ay napasabunot sa kanyang mga kamay. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang hinayaan niyang kunin nila si Diwa? Isang bahagi niya, ang bahaging nilason ni Clara at ng galit, ay nagsasabing oo. Ngunit may isang mas malalim na bahagi, ang puso niyang pag-aari pa rin ni Diwa, ang sumisigaw na hindi. May mali. Masyadong perpekto ang lahat ng ebidensya. Masyadong magkakasunod. Tila isang patibong na maingat na inilatag. Tumayo siya at nilapitan ng aparador. Nakita niya ang damit ni Diwa na nagkalat sa sahig, na iwan mula sa ginawa niyang paghalungkat kanina. Isa-isa niya itong pinulot. Ang simpleng bestida na suot nito nung una silang mag-date. Ang panyong ibinigay niya. Ang bawat bagay ay isang alaala ng babaeng minahal niya. Isang babaeng simple, mabuti, at hinding-hindi gagawa ng mga bagay na ibinibintang sa kanya. Ang pagdududa niya ay unti-unting lumipat. Hindi na kay Diwa, kundi sa kanyang sariling pamilya. At sa sarili niya, dahil sa naging kahinaan niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang isang luma at halos nakalimutan na niyang burner phone. Isang teleponong ginagamit niya para sa mga pribadong tawag na ayaw niyang malaman ng kanyang ama. Nagtaka siya. Sino ang tatawag dito? Sinagot niya ito. Hello? Sir Elias po ba ito? Isang mahinang boses ang narinig niya. Boses ng isang babae. Ako nga. Sino to? Ako po si Nurse Anna, sir. Mula sa Sandalisay General. Ako po yung nurse na naka-duty kay Mang Lino bago siya pumanaw. Napaupo si Elias. Bakit ka napatawag? Sir, kasi po, may huling habilin po siya sa akin. Natakot po akong sabihin kaagad dahil nakita ko po si Sir Riel sa ospital kanina. Pero hindi po ako matatahimik ng konsensya ko. Bago po atakihin sa puso si Mang Lino, may isinulat po siya sa isang tissue paper. Sabi niya, ibigay ko daw po sa inyo at sa wala ng iba. Sabi niya, ito daw po ang huling susi. Nanlamig ang buong katawan ni Elias. Nasaan ka? Nasaan ang papel? Nasa akin po, sir. Pero natatakot po ako. Sinabihan niya po ako na delikado ang pamilya ninyo. Huwag kang matakot. Mabilis na sabi ni Elias. Ang isip ay gumagana na.
Magkita tayo sa lumang simbahan sa bayan. Sa loob ng 1 oras, walang nakakaalam sa lugar na yon. Protektahan mo ang papel na yan. Nakasalalay dyan ang buhay ng maraming tao. Pagkababa ng telepono, alam na ni Elias ang kailangan niyang gawin. Wala na siyang pakialam sa mga pekeng ebidensya. Ang tawag na yon ang siyang gumising sa kanya mula sa bangungot. Si Lino, kahit sa bingit ng kamatayan, ay gumawa pa rin ng paraan. Kailangan niyang makalabas ng hasyenda nang hindi napapansin. Nagbihis siya ng itim. Dumaan siya sa secret passage sa likod ng aklatan 100 na tanging siya at si Clara lang ang nakakaalam mula pa noong bata sila. Nakalabas siya sa pader sa likod ng mansyon at tumakbo sa dilim patungo sa isa sa mga nakatagong sasakyan sa garahe. Sa loob ng 1 oras, naroon na siya sa lumang simbahan, tahimik at madilim. Sa loob, isang babaeng nakauniforme ng nurse ang nanginginig na naghihintay. Inabot nito sa kanya ang isang maliit at nakatuping tissue paper. Binuksan ito ni Elias. Ang sulat kamay ni Lino ay hirap at nanginginig, ngunit nababasa. DI Nam, Bank Vault, Password, Amelia. 2 linya lang. Pero para kay Elias, ito na ang pinakamalinaw na mensahe sa buong mundo. Ang ebidensya ay wala sa hasyenda. Ito ay nasa isang bank vault at ang password, Amelia. Bulong ni Elias. Ang pangalan ng nanay ni Diwa. Ang lahat ay nagliwanag. Ang journal na naputol. Ang huling habilin ng ama ni Diwa kay Lino. Ito na yon. Ang orihinal at hindi magagalaw na mga dokumento. Ang tunay na ebidensya. Tumingin siya sa nurse. Salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ng asawa ko. Dinukot niya ang lahat ng cash sa kanyang wallet at ibinigay dito. Umalis ka na sa Sandalisay. Ngayon din, huwag ka nang lilingon pa. Mabilis na umalis ang nurse. Naiwan si Elias sa loob ng simbahan, hawak ang huling susi. Ang pagsisisi ay bumaha sa kanyang puso. Ang pagdududa niya kay Diwa. Ang pananahimik niya habang kinukuha ito. Halos isuko niya ang lahat dahil sa isang patibong. Pero hindi pa huli ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado, ang nag-iisang tao sa labas ng pamilya na pinagkakatiwalaan niya. At, Reyes, gising ka pa ba? Elias, anong problema? Kailangan kita. Bukas ng umaga. Kailangan nating makakuha ng court order para buksan ang isang bank vault. Emergency! Ipinaliwanag niya ang lahat ng mabilis. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Elias, sigurado ka ba dito? Ang babanggain mo ay ang sarili mong ama. Tumingin si Elias sa altar ng simbahan. Ang krus ay tila nakatitig sa kanya. Sigurado ako, mariing sabi ni Elias. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Maghanda ka, attorney. Ibabagsak natin ang imperyo ng mga Alcantara. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang hudyat. Para sa mga Alcantara sa mansyon, ito ay hudyat ng tagumpay. Para kay Diwa na nakakulong sa madilim na silid, ito ay isang paalala ng isa na namang araw ng kawalan ng pag-asa. At para kay Elias, ito ang araw ng paghuhukom. Nagawa niyang makabalik sa hasyenda bago pa man magising ang lahat. Nagkunwari siyang natulog sa isa sa mga guest room para palabasin na hindi pa rin sila ayos ni Diwa. Ang kanyang pagkukunwari ay naging epektibo. Si Clara ay ngumingiti sa kanya ng may halong awa, habang si Don Augusto naman ay tinapik siya sa balikat na parang isang amang nagmamalaki sa anak na sa wakas ay natauhan na. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, ang puso ni Elias ay nag-aalab. Bawat ngiti nila ay parang gasolina na lalong nagpapaliyab sa kanyang galit. Sa tulong ni Attorney Reyes na gumawa ng paraan sa korte, nakuha nila ang kailangang papeles bago magtanghali. Ang susunod na hakbang,
Iligtas si Diwa. Habang abala sina Don Augusto at Riel sa isang meeting sa bayan, alam ni Elias na ito na ang kanyang pagkakataon. 2 gwardiya ang nagbabantay sa pinto ng silid kung saan nakakulong si Diwa. Mga taong matagal nang tapat sa kanyang ama. Hindi niya sila madadaan sa pakiusap. Kinailangan niyang gamitin ang pagiging isang Alcantara. May utos si Papa. Sabi niya sa 2 gwardiya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Ako na ang bahala sa baba, ililipat namin siya ng lugar. Umalis na kayo. Nag-alinlangan ang mga gwardiya. Pero sir, ang bilin po ni Don Augusto, ako ba ang kinu-question ninyo? Putol ni Elias. Ang mga mata ay nanlilisik. Gusto niyo bang tawagan ko si Papa ngayon din at sabihing hindi kayo sumusunod sa utos ng kanyang tagapagmana? Ang banta ay sapat na. Nagkatinginan ang dalawa at dahan-dahang umalis sa kanilang pwesto. Mabilis na binuksan ni Elias ang pinto. Nakita niya si Diwa. Nakaupo sa sahig sa isang sulok, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay walang buhay. Ngunit nang makita siya nito, isang pinaghalong takot at galit ang gumuhit sa mukha nito. Agad itong tumayo at umatras. Huwag kang lalapit sa akin, sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig ngunit matigas. Ang mga salitang iyon ay sumaksak sa puso ni Elias. Lumapit siya, dahan-dahan, ang mga kamay ay nakataas na parang sumusuko. Diwa, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Naging tanga ako, naging duwag ako, naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi umimik si Diwa, tinititigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng sakit. Nalaman ko na ang lahat, patuloy ni Elias. Si Lino, may iniwan siyang mensahe. Alam ko na kung nasaan ang ebidensya laban sa kanila. Pero hindi ko kayang gawin ito nang wala ka. Kailangan kita, Diwa. Nilabas niya ang tissue paper na may sulat ni Lino. Nakita ni Diwa ang pangalan ng kanyang ina. At doon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Tumakbo si Elias at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang bulong. Hinding-hindi na kita bibitawan. Pangako. Sa yakap na yon, sa gitna ng sakit at pagtataksil, naramdaman ni Diwa ang pagsisisi, ang pagmamahal. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang Elias. Aalis na tayo dito, sabi ni Elias. Magkahawak kamay silang tumakbo palabas ng mansyon, sumakay sa nakahandang sasakyan at tuluyang nilisan ang Hacienda Esmeralda. Hapon, sa Alcantara Corporation Tower, ipinatawag ni Elias ang isang emergency board meeting. Lahat ng board members, kasama na ang mga menor de edad na shareholders, ay naroon. Nagtataka sila sa biglaang pagpapatawag. Dumating si Don Augusto at Riel mula sa kanilang meeting. Ang mga mukha ay nagpapakita ng inis. Elias, anong kalokohan ito? Tanong ni Don Augusto. At bakit mo kasama ang babaeng yan? Ngumiti si Elias, isang nangiting hindi pa nakikita ng kanyang ama. Maupo ka, Papa. May inihanda akong presentasyon para sa lahat. Sa malaking screen sa conference room, isa-isang lumabas ang mga dokumento mula sa bank vault. Mga kopya ng ledger, mga bank transfer sa mga offshore accounts, mga litrato ng mga kontrabando, mga affidavit na pinirmahan ni Ricardo Montero. Ang bawat isa ay isang pako sa kabaong ng imperyo ni Don Augusto. Namutla si Don Augusto. Si Clara, nakararating lang, ay natigilan sa pinto. Si Riel ay nagsimulang maghanap ng malalabasan. Ito, sabi ni Elias. Ang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunay na pundasyon ng Alcantara Corporation. Itinayo hindi sa galing at talino, kundi sa dugo, kasinungalingan at krimen. Isinalaysay niya ang lahat, ang smuggling, ang money laundering, at ang pinakamatindi sa lahat,
At para pagtakpan ng lahat ng ito, pumatay siya, sabi ni Elias, at idinuro ang sariling ama. Pinatay niya si Ricardo Montero, ang ama ng asawa ko, at sinubukan niyang ipapatay si Lino Montero na matagal nang nagbabantay sa katotohanan. Kasinungalingan! Sigaw ni Don Augusto. Tumayo at hinampas ang mesa. Gawa-gawa niyo lang yan. Isa kang taksilil, Elias. Ang ebidensya ang magsasabi ng totoo, Papa. Kalmadong sagot ni Elias. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Riel na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga security personnel na tapat kay Elias. Si Clara ay umiiyak sa isang sulok, alam na tapos na ang lahat. Nang makita ni Don Augusto na wala na siyang takas, isang nakakabaliw na galit ang pumuno sa kanyang mga mata. May dinukot siya mula sa ilalim ng kanyang coat, isang baril. Itinutok niya ito kay Elias. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya. Ang kamay ay nanginginig. Dapat hindi ka na lang nabuhay. Papa, ibaba mo yan. Ngunit bago pa man niya makalabita ang gatilyo, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Don Augusto Alcantara, ibaba mo ang baril. Arestado ka. Nabitiwan ni Don Augusto ang baril sa pagkagulat. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Elias. Sinira mo ang lahat. Hindi ka Alcantara. Huling sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Tumingin si Elias sa gulo, sa umiyak na si Clara, sa walang magawang si Riel, sa mga naguguluhang board members. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama sa huling pagkakataon at sumagot. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngayon lang ako naging tunay na ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating makapangyarihang pangalan ng mga Alcantara ay naging simbolo ng iskandalo at krimen. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng kanilang imperyo ay laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ang Alcantara Corporation ay isinailalim sa receivership ng gobyerno. Ang Hacienda Esmeralda, kasama ang lahat ng mararangyang laman nito, ay kinumpiska bilang bahagi ng mga ari-ari ang nakuha mula sa mga ilegal na gawain. Ang dating reyna ay isa na lamang bakanteng palasyo, puno ng multo ng nakaraan. Si Don Augusto Alcantara ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong economic sabotage, smuggling at sa pagpatay kay Ricardo Montero. Si Riel ay nakatanggap din ng mahabang sentensya bilang kasabwat sa maraming krimen. At si Clara, dahil sa kanyang kooperasyon sa mga investigador kapalit ng mas mababang parusa, ay naharap sa ilang taong pagkakakulong para sa obstruction of justice at perjury. Ang pamilyang minsang nasa tuktok ng mundo ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Elias at Diwa ang isang buhay na malayo sa gulo. Ginamit ni Elias ang maliit na bahagi ng kanyang personal na yaman na napatunayang legal at malinis para bumili ng isang simpleng bahay sa tabi ng dagat sa isang maliit at tahimik na probinsya malayo sa Sandalisay. Isang umaga, magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila musika na humuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Iniisip mo ba sila? Tanong ni Diwa. Ang boses ay malambing. Tumingin si Elias sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Minsan, pag-amin niya, iniisip ko kung ano ang nangyari, kung saan sila nagkamali. Nasasaktan pa rin ako, Diwa. Ama ko pa rin siya. Kapatid ko pa rin siya. Hinawakan ni Diwa ang kanyang pisngi at iniharap ito sa kanya. Ang pagpapatawad, Elias, ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang sakit. Ito ay nangangahulugang pinipili mong huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ngumiti si Elias. Sa loob ng ilang buwan, si Diwa ang naging kanyang lakas. Ito ang naging kanyang gabay sa pagbangon
mula sa pagkawasak ng kanyang pagkatao. "Tara," sabi niya, "may pupuntahan tayo." Nagpunta sila sa sementeryo ng bayan. Doon, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, ay ang puntod ni Ricardo Montero. Inilapag ni Diwa ang isang pumpon ng puting bulaklak. "Tay," sabi niya, habang hinahaplos ang malamig na lapida. "Kilala niyo na po siguro si Elias. Asawa ko po." Tumingin siya kay Elias at ngumiti. "Nahanap na po namin ang hustisya para sa inyo. Sana po matahimik na kayo." Yumuko si Elias. "Patawad po, Mr. Montero. At salamat po." Patawad sa lahat ng ginawa ng kanyang pamilya. At salamat sa pagkakaroon ng isang anak na kasing tapang at kasing buti ni Diwa. Mula sa sementeryo, dumiretso sila sa isang maliit na bahay pagamutan. Sa isang hardin sa likod, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki. Tinatanaw ang mga bulaklak. Medyo humina ang kanyang katawan dahil sa mga nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Tito Lino," bati ni Diwa. Lumingon si Lino at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Diwa, Elias." Umupo sila sa tabi niya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga bulaklak, ang masarap na isda sa kanilang lugar. Wala nang bakas ng panganib, wala nang bakas ng sikreto. Tanging ang init ng isang pamilyang muling nabuo. Bago sila umalis, hinawakan ni Lino ang mga kamay nilang dalawa. "Ang tunay na yaman," sabi niya, "ay hindi ang hasyenda o ang pera. Ito yon." O itinuro niya ang kanilang magkahawak na mga kamay. Ang pagkakaroon ng isang taong hindi ka iiwan, kahit gaano pa kadilim ang daan. Alagaan ninyo yan. Gabi na nang makabalik sila sa kanilang tahanan. Naupo sila sa maliit na beranda, nakatanaw sa papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Kumuha si Elias ng isang magandang kabibe mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Diwa. "Hindi ito music box," sabi niya. Naaalala ang regalong hindi na niya naibigay. Tinanggap ito ni Diwa at inilapit sa kanyang tainga. "Mas maganda ito," bulong niya. "Naririnig ko ang dagat." Hindi na sila nagsalita pa, hindi na kailangan. Sa katahimikan, sa pagitan ng paghinga nila, naroon ang lahat ng salita, ng pagpapatawad, ng pag-unawa, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Habang ang araw ay tuluyang lumubog, niyakap ni Elias ang kanyang asawa mula sa likuran. Sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito ginto, hindi ito lupa, hindi ito kapangyarihan. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento nila Diwa at Elias. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong salobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon.
para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.